Gandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kung muli na tayo po ay magkakasama muli sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Happy Lord's Day! At nagpapasalamat din po ako doon sa lahat po na nanonood ng ating pong live streaming last Wednesday ng Gensi Misi. Hindi ko na po kayong may isa-isa. Akin po pinangatid po sa inyong lahat ang aking pong taos-pusong pasasalamat. At ngayon ay atin po ipagpapatuloy yung ating pong pag-aaral sa ating pong paksa patungkol sa breakthrough part 7. Pero bago po yan, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we glorify your name, we exalt your name, we magnify your name. Salamat po muli, Panginoon Diyos, pinagkaloob mo, Panginoon, ang araw na ito upang kami po ay makapag-aral muli ng iyong mga salita. Saan man naroroon ang bawat mga kapatid, Panginoon, dalahin ko po ang pagkatagpo sa bawat isa sa kanila sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw ay mag-minister sa buhay ng bawat isa po sa amin, Holy Spirit. I-guide mo po ako, gawin mo ako instrumento upang magkaroon ng karagdagang enlightenment, encouragement, Panginoon, ang bawat mga listeners, Panginoon, ng iyong mga salita. Kaya Lord God, akin pong dinadalangin na ikaw ang matagpo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And let your name be glorified sa pag-aaral namin ng iyong salita. All these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So again, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong paksa patungkol po sa comprehend the present time. In Matthew chapter 24, verses 12 hanggang 14. So ganito po ang nakasaad. Verse 12, and because lawlessness will grow abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kaya mga kapatid, gusto ko pong i-review yung mga bagay na ating pong tinalakay last week. Ang ating pong objective again ay ito po ang nakapaloob to comprehend our present time and to prepare for the coming of the Lord. Alam po natin na malapit ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya nga po patuloy tayo nagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban. At ang sabi nga po ng Panginoong Hesus sa panahon na iyon, may masumpungan kaya ako na tapat na nagsusulong ng aking kalooban. Kaya by faith tayo po ay nagsisikap makasunod sa kanyang kalooban sapagkat nais natin na tayo ay makasama ng Panginoon sa kanyang malapit na pagbabalik. Amen. So, dalawang bagay ang nakapaloob doon sa ating pong tinalakay last week. How to comprehend the present time. Ang una po ay yung know the time of lawlessness. Mahalaga, mga kapatid, na ang lawlessness ay pinaunawa sa atin na mag-i-increase, mag-abound. Hindi na siya matatapos. Why? Kasi nga, ang pinaka-root cause nito ay sin. Kaya kung yung sin hindi po aalisin ng tao sa kanyang buhay, yung lawlessness mag-grow abound. Kaya lubhang hindi na po natin yan mapiprevent, pero may mga bagay po tayong action para hindi naman po tayo ma-impluensyahan ng lawlessness. Pangalawang bagay ay may kinalaman po doon sa know the time of many, know the time of love of many will grow cold. Manlalamig ang marami sapagkat apat na kahulugan o iba-ibang kahulugan ng pag-ibig o kind of love. Una ay yung pong eros, ito yung sensual pag mag-asawa. Pangalawa po ay yung storge, ito po yung familial love. Yung pangatlo naman po ay philia or phileo, ito naman po yung friendly love. At yung pinaka-highest form of love ay yung pong agape. Mga kapatid, kung hindi po mararanasan ng tao o wala sa kanya yung agape, papractice po niya yung eros, papractice niya yung phileo, papractice niya yung storge ng mali. Reasons why kung bakit nababiolate ng maraming mga tao yung pag-ibig. Hindi niya nagagamit ng tama. Amen? Kaya hindi dapat gamitin to ng mga hindi mag-asawa, ginagamit nila. Doon sa pamilya, nagkakaroon ng misunderstanding, nagkakaroon ng dispute. Yung mga kaibigan, nagkakaroon ng maraming problema. Why? Kasi yung agape love ay absence. Kaya napakahalaga mga kapatid, ang bawat isang tao ay mag-come up doon sa ugnayan sa Panginoong Hesus. Magkaroon siya ng born-again experience. Kasi
yun lamang ang magiging dahilan para yung agape love ay kanya pong maunawaan at kanyang mai-exercise sa kanyang buhay. Kung magkagayon, huhusay yung kanyang eros, huhusay yung kanyang pileo, huhusay yung kanyang storge. Sapagkat nagmamanifest sa kanya yung agape love. Kasi ang author ng agape love, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa Matthew chapter 16 verse 3, may binabanggit pa rin po ang Panginoong Jesus po doon. Ang sinasabi niya, "And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and threatening. Hypocrites! You know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times." So, lagi niyang sinasabi, ni-emphasis yung pag-aaral, i-discern yung signs of times. Kasi napakahalaga. Para makita nga po natin, ito bang ating pong kalagayan ngayon ay normal na panahon pa or ano na ba ang dapat nating maintindihan? Sapagkat dito sa Matthew chapter 24, di ba, buhay na buhay nga po siya dito. Pero yung takbo ng kanyang pagtalakay dito, kagaya ng binanggit ko nga po, ay may kinalaban doon sa destruction of the temple, pangalawa ay yung second coming, at pangatlo yung end times. So ibig sabihin, buhay siya doon. Pero ang kanya pong itinuturo na ay patungkol sa second coming. So, ibig sabihin, kaya ine-emphasize niya talaga sa kanyang teaching yung but you cannot discern the signs of the times. Okay na, pag-aralan natin yung heavenly bodies, amen, moon, stars, sun, planets, lahat ng bagay na nariyan, pwede natin talagang pag-aralan. Pero higit sa mga bagay na yan, alam natin kung ano signs meron sa heaven, pero kailangan nating ma-discern the signs of the times in our generation today. Amen? Hallelujah. Kaya, if you are all ready, ay tatalakayin na po natin yung ikatlo at yung ika-apat na main point po ng ating pong paksa. Hallelujah. So, how to discern or how to comprehend the present time? Kasi yung comprehend, ang ibig rin po sabihin niya ay discern. So, how to comprehend the present time? Ang pangatlong main point po ay know the end time endurance. In verse 13, sabi po sa verse 13, "But he who endures to the end shall be saved." Amen? Sa wikang Tagalog, ang siyang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So, ibig sabihin, yung kaligtasan, nasa atin na yun eh. Amen? Pero kung hindi magpapatuloy yung tao, maapektuhan yung kanyang ugnayan talaga sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nire-require yung, "But he who endures to the end shall be saved." Sa NIV version, meron pong tinatalakay po patungkol po dun eh. Yung word na, "But the one who stand firm to the end will be saved." Sa New King James Version, ang ginamit po ay endures. Pero sa NIV version, ang binabanggit po naman doon ay stand firm. Maging matatag ka. Hindi ka kayang gapiin, hindi ka kayang itumba, hindi ka kayang ibagsak. Stand firm. So, yun po yung doon sa NIV version. Ngayon, pag pinag-aralan po natin yung endures, ano po yung bagay na nakapaloob po doon? Endures sa Greek word ay hupomemo. Hupomemo. Nang ibig sabihin po ay hold out under stress. Na kung saan kahit meron pong stress, di ba? Yun nga, kagaya ng kanina, yung stand firm, hindi ka kayang, kumbaga may bagyo, hindi ka kayang itumba. Nakatayo ka pa rin. Maaring umuga ka lang, maaring yung mga branches ng isang puno ay umuga-uga, may mabali ng konti, pero yung pinakaugat, hindi siya maa-approve doon sa pinaka-lupa. Yun ang ibig sabihin ng hold out under stress. Hallelujah. Ano pa po? Wait calmly and courageously. Bakit hindi tayo magagapi ng anumang mga bagay na ating nararanasan dito? Ang dahilan kasi, bakit po? Courageous tayo na hinaharap natin ang sitwasyon na meron po sa atin pong panahon ngayon. Why? Because we believe na babalikan tayo ng Panginoon. We believe na meron siyang promises sa atin. At doon tayo nangahawa. Yung mga ugat natin nakahawak sa salita ng Panginoon. Ang mga ugat ng ating pananampalataya nakahawak doon saan po? Sa mga promises of God. Reasons why kung bakit hindi po tayo kayang i-approve ng anumang bagay na meron po sa buhay po natin. And calmly
Hallelujah, we are at peace sapagkat, hallelujah, kasama natin ang Panginoon sa anumang sitwasyon na kinalalagyan natin sa ating pong buhay. So wait calmly and courageously. Pag sinabing calmly, hindi ka naiinip, hindi ka nababagot, hindi ka nag-iisip ng negative na baka hindi na siya bumalik. No. Hallelujah. Wait calmly, ibig sabihin panatag ka na ang Diyos na nangako sa atin, hallelujah, ay totoo sa kanyang mga pangako na tayo'y kanyang babalikan. Hallelujah. Pangatlong kahulugan po ay energetic resistance. Ang magandang ilustrasyon po dito yung mga bata, di ba? Napaka-energetic. Pag yung mga bata nasa maayos na kanyang kalagayan, kung ano kanyang ginagawa, di ba? Tatalon, tatakbo, aakyat. So lahat ng bagay pwede niyang gawin. Hallelujah. Pero may mapapansin tayo kapag yung bagay niyan hindi natin nakikita sa kanya. Matamlay siya. So ibig sabihin, there is something wrong. So ibig sabihin, yung ilustrasyon na yun, ganun ko po gustong bigyan ng emphasis yung energetic resistance. Na yung lakas hindi po nawawala sa atin. Hallelujah. Alalahanin natin yung sinabi po sa aklat ng Isaiah chapter 41. They that wait upon the Lord shall renew their strength. So paano siya manlalambot? Paano siya manghihina? Amen? Siya na naghihintay sa Panginoon daw ay magkakaroon ng panibagong lakas mula sa Diyos. Hallelujah. Kaya hold on the promises of God. Sapagkat alam natin ang Diyos na nangako sa atin ay tapat na tayo ay babalikan. Hallelujah. Next. In Psalms chapter 46, verses 10 hanggang 11, sabi po doon, be still and know that I am God. So yung word na be still, di ba? Maging matatag ka. Tumayo ka sa dapat mong tayuan. Manindigan ka. Be still and know that I am God. I will exalt it among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Si King David, noong pong pinaplano niya na ipagpatayo ng temple ang Panginoon, hallelujah, sa kinalalagyan ng Ark of the Covenant, meron isang bintana doon at doon pumapasok ng sunlight. Hallelujah. Kapag meron pong labanan, at kinaugalian na ni David yon na pag tumama doon sa Ark of the Covenant yung sunlight, doon siya dumuluod. At sinasabi niya, arise, O Lord, and let my enemies be scattered. Reasons why, sa dami ng labanan na kung saan pinagdaanan ni David, laging victory siya. Why? Kasi yun ang kanyang kaugaliang ginagawa. Lagi siyang nagko-consult sa Diyos. Lagi siyang nananalangin sa Panginoon. Lagi niyang inaasa lahat ng kanyang gagawin sa Panginoon. Though, ang kanyang buhay, alam niya na malalagay sa at risk. Kasi labanan yun, battle yun eh. Pero, kampante siya na ang Diyos sasamahan siya sa kanilang digma ang pupuntahan. At purihin ng Panginoon, hallelujah, lagi siyang nagtatagumpay sa digmaan. Kung magkagayon, ganun din tayo. Any kind of battle meron sa ating pong buhay dito sa lupa. Kagaya ng nangyayari po sa ating pong panahon ngayon. Hallelujah. Pinatatatag ng Panginoon yung ating pong buhay, pananalangin sa Kanya. Pinatatatag ng Panginoon. Ini-establish niya yung pagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita upang meron tayong karagdagang, karunungan, kaalaman na kung saan pwede nating isulong pagkatapos ng laban na ito na ating pong kinakaharap. Amen? Gusto ng Lord na tayo po ay who endures to the end shall be saved. Ma-develop yung endurance sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. In Deuteronomy chapter 7, verse 9, sabi po dito, know this, God, your God is God. Indeed, ang Diyos ay Diyos. Hallelujah. Walang makapapalit sa kanyang kalagayan sa pagiging Diyos. Kaya sinasabi dito, know this, God, your God is God indeed. Sinabi ng Panginoon kay Moses, a God you can depend upon. He keeps His covenant of loyal love with those who love Him and observe His commandments for 1,000 generations. Hallelujah.
From 1,000 generations, nagpalipat-lipat, still, His covenant ay hindi nagbabago. Hallelujah. Yung covenant niya kay Abraham is still His covenant sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Kaya sabi niya dito Amen? Sabi ng Panginoon, notice, God, your God is God indeed. Walang pwedeng pumuksa sa Diyos na kung saan nating pinagtitiwalaan. Ang ibig sabihin po nito, kahit sino ang lumaban, walang gawa sa Diyos. Hallelujah. Because He is the sovereign God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya yun yung bagay na dapat nating maintindihan at panghawakan sa buhay natin ito para mapanatili natin yung ating pong lakas. Yung endurance, maisulong po talaga natin. Hallelujah. In Romans chapter 8, verse 35, ang ganda po nito Sinabi po ito ni Paul. Kasi ang sitwasyon na to, inabot niya kasi, di ba, yung panahon ng Panginoong Yesus na ay nag-minister during the time of Roman Empire. At yung Roman Empire, grabe, sa tindi ng kanilang pagpapatupad ng batas. Wala po itong batas na umiiral po sa atin ngayon. Kung tayo po ay strictly, di ba, implemented po yung strict quarantine, di ba? Hindi po malayo po. Amen? Malayo po yung kalagayan natin ngayon sa kalagayan po ng kalagayan po nila Paul kasi during that time, nung hindi pa siya Christian, di ba? Siya yung isa sa executor nung batas Kaya grabe kasi during that time kasi ang Christianity ay illegal religion. Kaya isa siya sa syempre government official siya as governor. So hinuhuli nila yung illegal religion Hinuhuli nila yung mga Christians, yung mga believer of Christ. So pag hinuli nila talagang nato-torture, matindi yung batas. Ngayon sinasabi ni Paul nung siya ay nakakilala na sa Panginoon, hallelujah. Sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Sabi niya, shall tribulation, shall distress, persecution, famine, nakedness, peril. Ano ibig sabihin ng peril? Danger, risk, or sword, kamatayan. Amen? Ang tanong, paano nag-come up yun sa kanyang kaisipan? Hallelujah. Na kung saan minahal niya ng lubos yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi nagkaroon niya ng encounter nung siya papunta sa Damascus. Kung babasahin natin ang Book of Acts. Hallelujah. Dahil sa strict implementation ng batas, nung siya papunta sa Damascus, nahulog siya doon sa kabayo. Amen. At meron tinig mula sa langit. At sinasabi ng tinig, Saul, Saul, bakit mo ko inuusig? Hindi mo ba alam sa pag-usig mo sa akin para ka lamang sumisipa sa tulos na ikaw rin ang siyang masasaktan? Na-identify niya kung sino yung tinig na yun Na yung tinig na yun walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nung siya ay nakakilala ng lubos sa Panginoon, yung divine encounter na yun, ang siyang naglagay sa kanyang puso ng labis na pagmamahal sa Panginoon. Doon niya na-appreciate kung bakit ang Panginoong Hesus namatay para sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos. Kaya nasabi niya yun. Amen? Na-quote niya ang bagay na yun. Hallelujah. Sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Hallelujah. Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, hallelujah, or sword. Even yung death, hindi natin po, hallelujah, kinatatakutan sapagkat, hallelujah, mamatay man tayo sa katawang lupa, alam natin na mayroong resurrection of the dead. Tayo bubuhayin muli kasama ng Panginoong Yesus. At pangwalang hanggan, tayo ay kasama niya doon sa kanyang kaharian. Purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya yung endurance, sinasabi ng Panginoong Hesus dito na dapat ay isulong natin yan. Dapat po tumibay yung ating pananalig sa Kanya. Dapat
tayo ay malakas, matatag, na kung saan ay nagsusulong ng bagay na naisin ng Panginoon. Even na merong pressures dito sa atin pong panahon, hindi tayo gi-give up. Bagkus, magpapatuloy pa rin tayo sa pagmamahal sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo pwedeng ihiwalay ng ating pong pagmamahal sa Panginoon ng mga bagay-bagay na kung saan nararanasan natin. Kaya mga kapatid, alam po natin na bagamat ang gobyerno nagsisikap na tayo ayudahan, pero ang totoo, talagang kulang at kulang rin. Kaya although tayo naman po ay nabibiyayaan ng kanila pong programa at sinisikap nila na sila ay makatulong para sa atin, pero higit sa lahat ang atin pong hihinga ng tulong sa sitwasyon po natin na ito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Because He is our what? Refuge. Sinabi kanina po ni David, doon sa binasa po natin, be still and know that I am your God. He is our refuge. Siya yung ating kandungan. Siya yung ating taguan. Siya yung protector natin. Amen? Kaya, again, ang pinaka-safe place ngayon sa ating pong panahon, kitang-kita natin, is what? Wala, di ba? Kahit sa bansa ka pumunta, infected. Hallelujah. Kaya tayo pinarawaranti ng Lord, and then yung presence of God, dumadaloy. Masagana po natin nararanasan. Kaya ligtas tayo kasi bakit? Nasa presensya tayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Next. Pang-apat na main point, how to comprehend the present time is what? Know the end time harvest. In verse 14, hallelujah, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Mga kapatid, ang tamang paghihintay sa Panginoong Hesus, walang iba, kundi ang pagsusulong ng kanyang ibanghelyo habang tayo narito sa lupa. Walang pwedeng humadlang. Kahit po tayo ngayon ay naka-quarantine, hallelujah, tingnan po natin, ang pangyayaring ito is what? A great opportunity sa buhay ng bawat isa sa atin para isulong natin ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya nga sa Facebook, hallelujah, ang mga pastor nagpo-post ng mga messages of God para i-encourage ang mga tao at manumbalik sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po ini-encourage ko po ang bawat isa sa inyo. Amen? At tayo po ay maging bahagi, hallelujah, na kung saan ay sinusulong yung pag-ibanghelyo ng Panginoon. Hindi natin alam, amen, na yung salita ng Diyos kung saan at sino-sino ang siyang makakapakinig niyan. Maaaring makapakinig isang taong lumayo sa Panginoon at mapakinggan niya yung salita ng Lord, nanumbalik siya. Maaaring isang tao na sa sitwasyon na kung saan laglag na ang kanyang kalooban na makapakinig siya ng salita ng Panginoon, encourage siya. Maaaring isang tao na namumuhay sa kasalanan, marinig niya ang salita ng Panginoon, pinagsisihan niya ang kasalanan, purihin ang Panginoon. Hallelujah, yun ang naisin ng Lord. Hallelujah, na maging witnesses tayo. Hallelujah, to all the nations. Amen? Sa lahat ng lahi, grupo ng mga tao. Even in these hard and tough times, meron sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Hindi ito hadlang. Bagkus nakita pa rin natin ang opportunity. Hallelujah. Kaya nga, a week after, yes. Within the week pala, 15 yung week na yon, kaya pinamunawa sa akin ng Lord. Kaya po ako nakagawa agad ng video na pinamagatan ko pong campaign to fight against COVID-19. Doon sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Hallelujah. Kasi ipinahayag ng Panginoon sa akin na walang ibang solusyon meron maliban doon saan ang tao manumbalik sa akin. Kasi siya ang nakakaalam ng lunas ng, amen, ang kinanalagyan natin. Siya ang pwedeng pumuksa doon sa COVID. Hindi kaya ng medical professionals. Amen? Hindi kaya ng DOH o kung sino mang mga ahensya ng medisina, ng gobyerno, lahat, hindi nila kaya. Pero ang Diyos, kaya niya. Hallelujah. Na kapag ang tao, amen, anong sinasabi doon? If my people who are called by my name and humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, I am God in heaven. Sabi niya, hear their prayers
forgive their sins and heal their land. Hallelujah. Kaya nung ipinost ko po yun, pinadala ko po sa messenger sa lahat ng mga friends, relatives, loved ones, mga classmates, batchmate, meron po mga tumugon, hallelujah, at isa po doon yung aking classmate, batchmate na naging policewoman, siya po yung nag-post sa FB. Wala po akong, hindi ko pa naiisip na i-post ko sa FB. So personal po ang drive ko nung paggawa ko ng mensahe yun. So doon ako nagka-idea nung pinost po niya sa FB. And I do believe, hallelujah, hindi lamang po yung video na yun, hallelujah, ang ginamit ng Panginoon, kundi lahat, even your videos na ipinadala, ginagamit ng Lord para yung pag-iibanghelyo ng kanyang salita, hallelujah, ay lumagana. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya yung buhay natin, even in these tough times, pagbigay ng encouragement. Merong end-time harvest na kung saan ay mag-a-arise in our generation today. Next. Hallelujah. In Matthew chapter 24, yan po, yung binasa ko po kanina. Hallelujah. Matthew chapter 22, 37 hanggang 39, yung two greatest commandments, kinote niya ni Jesus, galing yan sa Deuteronomy chapter 6, verse 5, ordinance siya ng Panginoon sa mga Israelita. Through Moses, sinabi niya na ito ang gagawin nyo. Hallelujah, tawag Jeushima. So, kinote ni Jesus, kasi mga kausap niya dyan, marami, included yung mga Pharisees, kasi sinisilo siya sa kanyang mga sinasabi. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, Jesus said to him, hallelujah, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Hallelujah, hindi lang alam mo yung pagmamahal sa Diyos by your word, by your mouth. Amen? Dapat yung pagmamahal sa Panginoon, hindi lang nire-recite, kundi nilalagyan ng action. At yung action yan, makikita na mahal mo talaga ang Diyos. Sabi ni Jesus, you shall love your neighbor as you love yourself. Kaya nga sa pagkakataon pong ito, amen, maraming bagay tayong nakita amen, na hindi ito ang panahon na tayo ay, di ba, hindi panahon to na mag-away-away, hindi panahon to na magsiraan, hindi panahon to na wag magpatawaran, hindi. Panahon to na magpatawaran, panahon to na magkaintindihan, panahon to na magkaunawaan. Tinuruan ng Diyos ang lahat ng mga, di ba, mga leaders sa ating government na gampanan nyo yung mga tungkulin ng tama. Maglingkod kayo sa inyong mga nasasakupan ng buong puso. Kapag ginawa nyo ang bagay niyan, ginawa yan sa Diyos. Hallelujah. Kaya yun ang nakikita natin. At yung wala talagang malasakit, yun talaga ang nagkakaroon ng issue. Kasi hindi bukal sa kanilang mga puso. After lang sila doon sa position, after lang sila doon sa kapangyarihan. Pero yung mga talagang nakakaintindi, di ba? Nag-extend ng kanilang support para mabenepisyuhan yung lahat ng mga Filipinos. All throughout the world. Hallelujah. Yan ang existing na kind of life na makikita natin. Nagtutulungan, nag-aayudahan, nagtatanggulan, nagmamalasakitan, at nagmamahalan. Yan po yung two greatest commandment of God. Hallelujah. And the demonstration of love of God ay makikita pa rin po natin sa Matthew chapter 25. Hallelujah. Verses 41 hanggang 46. What a great example of Jesus, as sinabi niya dito. Verse 41, then he will also say to those who on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, you gave me no drink. I was stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick in a prison, and did not visit me. Then they also will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and did not minister to you? Then he will answer them, saying, Assuredly, I say unto you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Kaya napakahalaga, pag malasakitan natin yung ating mga kapwa.
Yung mga nasa laylayan na sinasabi sa ating mga kababayan, hallelujah, na kung saan ay nandoon sa level na kung saan, di ba, daily wages incomers, wage incomers. Yun ang dapat nating makita. Yung mga nasa kalagayang hindi maayos, bigyan natin sila ng atensyon. Kasi yung tao nga nagiging comfort seeker. Kasi nagtagumpay na. Kasi ano na siya, meron na siyang katungkulan, meron na siyang kapangyarihan, influencer na siya. Kaya hirap na siya na makisalamuha doon sa mga taong ordinaryo na kung saan dapat pagmalasakitan. Kailangan wag po tayo magsusulong ng discrimination sa buhay po natin dito sa lupa. Hallelujah. Abutin natin ang dapat po natin abutin. Lahat ng bagay na kaya po natin gawin ay gawin po natin. Na kahit po tayo nasa difficult time na katulad po nito, sikapin pa rin po natin maisulong kung ano po yung bagay na dapat po natin isulong. Kaya nakikita po natin ngayon, yung bayanihan, kawang gawa, kitang-kita po natin. Purihin ng Diyos. At gusto ng Lord na ito ay ma-develop, na tayo po ay nagmamalasakitan na kanyang mga nilikha at nilalang. Hallelujah. Sa kaparaanang ito, yung demonstration ng God's love ay nararamdaman at nararanasan po ng marami pong mga tao. In Matthew chapter 28, hallelujah, sinasabi po ng Panginoong Hesus dito, verses 18 hanggang 20, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So, ibig sabihin, hanggang sa huling panahon sa daigdig, kasama natin ang Diyos. Even sa huling hininga natin, kasama natin ang Panginoon. Ngayon, ano ang dapat nating maintindihan, maunawaan? Hallelujah. Despite na meron po tayong mga bagay na nararanasan, isusulong pa rin natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Hallelujah. At yung mga bagay na kung saan ay natutunan natin, sinisikap natin pong ituro sa kanila. Kaya nga ang great example po yung nangyari po kay Paul, di ba? Naka-house arrest siya. Yung sa Pauline letters, naka-house arrest siya kasi diplomat siya. Hallelujah. Priest. Di ba? Government official. At maganda yung kanyang credential. Aral siya kay Gamaliel. So, ibig sabihin, yung credential siya, maayos, mabuti. Pero dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, nagkaroon ng persecution. Amen? At siya ay in-house arrest. Dahil siya ay Roman citizen, ano nangyari sa kanya? Hallelujah. Di ba, nakulong siya. Pero, isinulong pa rin niya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Yung kinagawian nating buhay before, hindi yung buhay natin ngayon. Hallelujah. Limited yung oras natin ng paglabas. Limited yung oras natin ng pakikisalamuha sa ating mga kapwa. Hallelujah. This is the opportune time, the kairos time, na kung saan kahit tayo naririto, maisulong pa rin natin ang pinagagawa ng Panginoon. Hallelujah. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya, go therefore and make disciples of all the nations. Hallelujah. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Kaya nga nangyari sa atin, nagkaroon ng malakas discipleship doon sa ating pong mga tahanan. Yung members of the family, yung mga loved ones po natin. Hallelujah. Na i-communicate natin yung salita ng Panginoon. And then after that, hallelujah, tumibay yung ating pong, hallelujah, yung ating pong prayer life. Tumibay yung ating pong meditation ng God's Word. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Kaya, nire-reach out natin sa kaparaanan ng media. Hallelujah. Ng modern technology, yung mga ibang mga tao para kumilala sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen. Lahat ng bagay pwede natin gamitin para yung Ebanghelyo ng Panginoon maisulong natin sa ating pong panahon ngayon. Hallelujah. In Ecclesiastes chapter 11, verses 1 and 2, magandang bagay po ito. Great lesson na makukuha po natin sa verse na ito. Sabi sa verse 1, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. May kinalaman po yan sa money.
Sabi doon sa verse 2, give serving to 7 and also to 8, for you do not know evil will be on earth. May kinalaman naman ito saan? Sa wealth. Papaano nga po natin i-spend ng tama yung ating pera? At paano nga po natin gagamitin at pahahalagahan yung ating kayamanan dito sa lupa? Ang sabi ng Panginoong Yesus, hallelujah, wag raw tayo mag-invest ng kayamanan dito lang sa lupa sapagkat meron daw ditong tanga, meron daw kalawang, merong magnanakaw, amen. Bagkusan daw tayo mag-invest ng kayamanan sa langit. So meaning to say, yung money and wealth na meron tayo ngayon or skill or talent na kung saan ay inilagay ng Panginoon sa atin, ipinamahala ng Diyos sa atin, dapat magamit po natin yan sa tamang dapat paggagamitan. Hallelujah. At ang pinaka-mabuti, matalinong pag-iimpok na dapat po natin gawin, ano po yun? Hallelujah. Mag-impok tayo saan? Sa ministeryo ng Panginoong Yesus. Mag-impok tayo sa kaharian ng Panginoong Yesus. Na kung saan hindi masasayang ang ating pera, hindi masasayang ang ating kayamanan, hindi masasayang ang ating skills, hindi masasayang ang ating abilities, hindi masasayang kung ano man meron po tayo sa buhay natin dito. Huwag nating panghinayangan. Tulad ngayon, pinakita sa atin ng Lord, everything na meron sa daigdig, uncertain. Ngayon, nagwa-wondering ang lahat ng mga tao after this lockdown. Ano ang magaganap? Ano ang mangyayari? Ano na ang mangyayari sa operation ng mga negosyo? Ano na ang mangyayari sa eskwelahan? Pinag-aaralan niya ng DepEd. Papaano na ang pagpasok ng mga estudyante? Papaano na yung mga bagay-bagay na kung saan ay dapat maisulong? Yan ba'y babalik pa sa normal? Maraming uncertain things dito sa daigdig. Nakita natin, ipinakita sa atin yan. Totoo. Kaya sabi nga ni Job, di ba? Sabi niya, ako ay hubad, pinanganak dito sa daigdig, hubad din akong babalik sa kanya. And even si Alexander the Great, nung siya'y namatay, one story of him na kung saan hindi ko pa makakalimutan, siya'y mamatay, pinabutasan niya yung kanyang cabin. Amen? At pinalabas niya yung kanyang kamay para ipakita, di ba? Dakila siya, naging mahusay na leader siya, gaining power, gaining wealth, lahat ng bagay na-achieve din niya, mahusay siyang leader. Pero ang dahilan kung bakit pinabutasan yung cabin, ano ang gusto niya ipakita, empty-handed siyang babalik sa Panginoon. Meaning to say, mga kapatid, walang bagay na permanente sa daigdig. Ang lahat ng bagay ay temporal. Hallelujah. Merong bagay tayong dapat pagpasyahan sa buhay nito. Tama na meron akong achievements, meron akong accomplishment sa buhay na ito. Tama yun. Mabuting bagay yun. Dahil lahat naman tayo ng ating pong naisin sa buhay natin. But may mas higit na tama. Habang meron tayong mga accomplishment, meron tayong mga achievements dito sa daigdig. Amen? Nararating natin yung dapat natin marating. Yung status ng buhay natin, naging stable, lahat ng bagay. Pero merong mas higit tayong dapat pag-imbesan ng mga bagay dito sa buhay natin sa lupa. Ano po yun? Yun ay ang kaharian ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Na maging ano po tayo? Maging kamay tayo, maging paa tayo, maging mata tayo. Hallelujah. Yung katawan nagpa-function para yung paghahari ng Panginoon sumulong sa ating panahon ngayon. Hallelujah. Magkaroon tayo ng malawak na kaintindihan na ito yung bagay na mas dapat kong pagfokusan. Sabi nga ni Paul doon sa mga taga-Philippians, sabi niya, I press on toward the goal to win the prize, and that prize is what? The upward call of God in heaven through Jesus Christ. Yun ang ating goal Amen? Wala tayo dito Diba? Kahit ikaw na yung pinakamayaman, kahit ikaw na yung pinakadakila,
Kahit sabihin ng mga bansa-bansa, ako dakila, ako ganito, pero matatapos lahat yan. Yung buhay nila matatapos yan. Iiwanan din nila yung kanilang mga bagay na kung saan ay in-establish sa buhay dito. Amen? Iiwanan nila lahat yan. Ganon ang nakikita natin. Di ba? Nagbibintangan ngayon eh. Di ba? Merong pinapakita na merong isang bansa na naging dahilan. Kaya yung crisis na ito ay naranasan ng buong daigdig. At gusto nilang i-charge yung bansang ito. Pero mga kapatid, kahit ano gawin natin dito sa daigdig, lahat ng bagay dito sa daigdig ay temporal. Kaya magkaroon tayo ng makalangit na kaisipan na sa panahon na ito, alam natin kung ano ang destiny nito, ano ang hangganan nito. Ang hangganan nito. Hallelujah. Makararating tayo sa hangganan ng pagkakatawan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid, na ano po, to comprehend our present time. Dito natin mauunawaan ang tamang gamit ng buhay, ang tamang gamit ng lakas, ang tamang gamit ng abilities, ang tamang gamit ng mga kaloob ng Diyos sa ating kayamanan, o lahat ng mga bagay na meron tayo. Magagamit natin ang tama. Why? Because we comprehend, hallelujah, our present time. Alam natin, napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. And I'm sure, mga kapatid, tayong lahat, hallelujah, mananatiling tapat hanggang wakas. Amen? Sapagkat yung mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hallelujah. Hanggang dito lamang yung ating pag-aaral. Salamat sa Panginoon. In conclusion, hallelujah, bagay na dapat nating tandaan, to comprehend our present time is a wise preparation and readiness for the coming of the Lord Jesus Christ. Again, tandaan natin, Jesus Christ is coming soon. And He will reign forever and ever. Hallelujah. Kaya kapag siya na naghahari sa daigdig, wala na yung agawan ng teritoryo, wala na yung agawan ng kung ano man dito sa daigdig. Siya na lang ang naghahari sa daigdig. At kung magkagayon, yung kapayapaan, masayang buhay, mararanasan ng lahat ng sumampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihan Diyos amang nasa langit, pinag-aralan po namin, O Diyos, ang paksang comprehend the present time. At alam namin, O Diyos, na sa buhay na ito ay meron pong mga pangyayaring mararanasan kami na kung saan, O Diyos, ay magkakaroon kami, Panginoon, ng hindi mabuti at magandang magiging kalalagayan, Panginoon, ang mga bagay-bagay dito sa daigdig. Pero kaming mga nananampalataya sa iyo, iingatan mo, papatnubayan mo, gagabayan mo. Dagdagan mo kami ng lakas, Panginoon. Hayaan mo pong tingin pa namin ang aming pananampalataya sa iyo. Huwag kaming bibitiw sa iyong mga pangako, Panginoon. Kahit kami po ay nasa sitwasyong hindi maayos at maganda, Lord, sa aming po mga puso at aming mga isip, Panginoon, gagawin pa rin namin ang iyong kalooban. Hallelujah. Kaya, O Diyos, sa aming pong pag-aaral na ito, aming pong naunawaan, Panginoon, na dapat po kaming maging matatag. Hallelujah. Magpakalakas, Panginoon, sa aming pong buhay pananampalataya. Kaya mo po, Panginoon, madapnan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon o Diyos. Hallelujah. Na gumagawa sa iyong ubasan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ingatan mo po kami, patnubayan mo po kami, balutin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon o Diyos, upang ang protection mo ay patuloy po namin maranasan habang kami po ay naririto sa buhay dito sa lupa. Amin pong dinadalangin, Panginoon o Diyos, ang amin pong gobyerno, Panginoon, ang lahat ng ahensya ng gobyerno na kung saan ay bumabakat, nakikipaglaban, Panginoon, sa crisis na ito, O Diyos. Ang amin pong mga frontliners, Panginoon, ingatan mo sila, patnubayan mo sila, at ang iyong pagpapagaling, Panginoon, ay patuloy mo pong igawad, Panginoon o Diyos, sa lahat ng mga patients, O God, saan man pong mga hospitals sila naroroon, O Lord, maranasan nila ang iyong himala ng kagalingan, Panginoon o Diyos. And Lord, we declare, you said to your word, blessed is the nation whose God is the Lord,
At kung magkagayon, Panginoon, sa lahat ng dako ng mundo, Panginoon o Diyos, hayaan mong ikaw ang kilalanin, Panginoon o Diyos, kung paano kami humihiling, Panginoon, na mapagtagumpayan namin at matapos na ang laban na ito, Panginoon, against COVID-19, Lord God, ganun din po sa lahat ng panig ng daigdig. Diyos, amang nasa langit, kami po'y nananampalataya sa iyong lubos, Panginoon, na matutunaw, Panginoon, ang COVID-19 sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Dalangin po namin ito na may pananampalataya. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailan-kailan pa man sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. To God be all the glory. Manatili po tayong nasa mabuting kalagayan. In Jesus' name. Amen. Amen.